Malipayon nga adlaw sa aton nga manog subaybay kag sa aton mga tumalanaw manog palamati sa ini nga programa ang pagpamalandong sa pulong sang Ginoo. Gina-welcome ko kamuliwat sa aton nga pagtalakay sang tagpipila ka mga kamatuoran halin sa pulong sang Ginoo. Aton pamalandungan ang iya kaayo, ang iya nga gugma kag ang iya pagka mapainubuson kag pagka mahinuklogon nga Dios sa aton kinabuhi. Ginaagda ko ang tanan sa pagsugod pinagi sa aton pagampo, mangayo kita sang kaalam halin sa langit tungod sang iya nga kaayo makaangkon kita sang gahom sa pagtuman. Amay nga balaan sini nga adlaw, nagapasalamat kami sang imo kaayo sa amon. Ang imo dako nga gugma nagdulong sa amon sa pagtipon sining mga butang bahandi halin sa langit nga amon pagatun-an karon. Itugot nga ang imo bala nga espiritu amo ang magatuytoy, amo ang magagiya, kag amo ang magatudlo sa amon sining nga adlaw. Salamat gid nga amon maintindihan ang imo mga pulong. In Jesus name, Amen. Sa liwat, gina-welcome kita sa aton imbukada nga pagtuon sa sining aton palatuntunan ang pagpamalandong sa pulong sang Ginoo. Ang aton mayor nga pagatun-an karon nga adlaw makita ini sa sinulatan ni San Juan kapitulo 4. 1 John chapter 4 in verse 16. I read, "And we have known and believed the love that God hath for us. God is love, and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him." Sa aton ginbasa karon lang gid, nakita naton nga ang karakter sang Dios gugma, kag ang gugma isa ka pundasyon sang iya gahom nganong ikaw kag ako naga-exist karon bisan pa sa aton pagkasalawayon. Siling niya dire, God is love. Nakita naton nga kung ano ang karakter sang Dios. Kag may pagpanghangkat diri na hanungod sa pagpabilin naton sa iya nga gugma. Kay siling niya diri, he that dwelleth in love dwelleth in God. Siya nga nagapabilin sa gugma, nagapabilin sa Ginoo. And God in him. Kag ang Dios magapabilin man upod sa iya. Abyan kung ikaw nagahigugma, ang Dios manginyara sa aton. Di paano naman niya kung mainit kita, no? Many times in our lives nga ang aton nga kinabuhi may ara ba ginatawag mga pagtilaw o kung kisa magasiling kita daw ginayawa-yawa gid ako ba. You know, when we talk about yawa, kung balis ka doon naton pagbasa ina, no? Away. Ang kabuhi naton napunan sang kagamo as far as our world is concerned. Hindi tanan-tanan gid kalipay ang aton nga ma-experiensyahan sini nga kalibutan. Puno sang pagtilaw, puno sa mga pagpanghangkat, kaga puno sang mga kabudlay. Pero many times naga-enjoy man kita, makayuhom-yuhom man kita tungod sang aton nga mga eksperyensya man nga mga manami. Pero mag-abot na gani ang pagtilaw. Amo na ginatawag bala nga ang aton tunay nga karakter bilang tawo nagagwa gid siya sing tudtuod gid, no, kun ang pagtilaw ara na. Many times ka-failure kita nga because we forget God to dwell in us. Kay ti kun ang Dios siling sa ginbasa naton nagapabilin sa aton, ang manifestation niya sina ang ginapakita naton lunsay gugma sa pag-asawahay, no, sa mga may asawa, kag bisan pa sa relasyon sa sulod sang panimalay.
aton mga kabataan. Ang relasyon sang tatay sa anak nga lalaki, ang relasyon sang nanay sa anak nga babae, masami, basta gani nga abot ang mga problema o kung mahadlok gani ang mga kabataan ta, masami ang ginamit lang gid nanay. Tinga nga daw wala gid siyang tatay, no? Kalabanan gid nay ang mamit lang. Pero ang aton amay nga yara sa langit, kun lang taon naton sa aton tekstong ginbasa, God is love. The character of our God in heaven is love. And His principle is all about love. Tinga apirmi si nanay aton ginatawag, no? Pero may nakita ko dira tungod siguro ang aton nanay nagtiner gid ta dugay, no? Bag-o kita ginbunag for 9 months, ara gid kita sa iyang taguangka, no? Most of the time pagwa sang bata sa taguangkan sang iya nga iloy, pagbunag sa iya, pagbata gid sa iya, ang nagdiretso gid hatag sa iya sang pagbatiti amo ang iya nga nanay. Ang nagpadako sa iya halos ang iya nga nanay gid, no? Madidi siya sa iyang nanay, ang nagaatipan gid hasta gid magtubuan siya sa ginatawag naton na paino-ino o kon awareness sa iyang self ang nanay gid. Pero masami ginakalimtan naton ang pagka provider o kon ang gugma nga nagahalin sa aton nga mga amay. Apang ang aton amay sa langit. Sa tanan nga tion, siya ang aton nanay, siya ang aton provider. Kung ang taon naton, paano nga siya matawag naton nga amay? Magsiling kita amay, isa ini ka paghanduraw sang pagka-provider o pagka-mahinatagon o kung siya ang nagahatag sa aton sang pag-sustain sang aton nga kinabuhi. Kito kita diri sa Book of Philippians in chapter 4, verse 19. But my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Katahom, no? Pilagid ka kinanglanon naton ang isupply sang aton Ginoo, sang aton Dios, sang aton amay sa langit. All your need. Magsiling kita all, ranging 1 to 10, pila na ang all? Di 10. So, perfect. The perfect love, the perfect character of God, nga nabasi man angot sa iya nga kasuguan. You know, ang kasuguan sang Ginoo masami lantaw naton do kabudlay gid ubrahon sinihaw. Do kabudlay gid siya tumanon. As far as the line that says, do this, do that. Do that, do this. Do kabugat, no? If we are going to focus on that line, siya dugid kabugat, kapin pagid nga uway taan na gin kilala ang nagahatag sang sugo. Paano naton maangot nga ang siling naton nga ang pulong o kon ang mga kasuguan sang Dios na naangot sa iya nga gugma. O kon ang prinsipyo sini naangot sa iya nga gugma. Madamo nagahambal nga kilala ta ang Dios. Kinanglan ang gugma ara, no? Kilala ta ang Dios. Paano ta mahambal nga kilala naton ang Dios? Abi lang tahon naton diri sa may sinulatan liwat ni John the Beloved. In 1 John chapter 2 in verse 4 sila niya diri. Let's start reading in verse 3. And hereby do we know that we know Him if we keep His commandments. Kabalo kita nga nakilala ta ang Dios kung ginatuman ta ang iyang mga sugo. So ang manifestation o kung ang pagpahayag sang aton nga pagkilala sa aton Ginoo bilang Dios sang gugma ay ang pagtuman kuno sang iyang nga mga
kasuguan. Ang pagtipig, when you say keep, we keep something which is very, very precious para sa aton. Gugma. Importante bala sa aton ng gugma? Yes, for God is love. When we abide in love, so we abide in God. Kung magpabilin kita sa iya nga gugma, nagapabilin kita sa Dios. Because God is love. So ginbasa natong kagina sa chapter 4 verse 16 sa 1 John. Now karon diri hinambal niya paano ta nga mabalaan nga kita nakakilala sa iya. Kay gapabilin kita sa iya nga gugma. And whosoever keep his word, verily in him verily is the love of God perfected in verse 5. Chapter 2 verse 5 sang 1 John. So ano nga pulong ang dapat magpabilin sa aton? So pamakilala naton nga nagapabilin kita sa Dios. Balik naton ang verse 4. He that said I know him and keepeth not his commandments, he is a liar and the truth is not in him. So hindi gali tuod nga gugma, no? Kon nagasiling kita nga nakilala ta siya pero wala ta man ginatipigan ang iyang nga mga kasuguan. Madamo karon sang mga hindi ta man na kinanglan gid ang sugo. Importante nga gaygugmaanay kita sa isa kag isa. Pero kung nantaw naton ang napulo ka sugo sang Ginoo, isa ini kapag pahayag sang duwa ka klase sang gugma. Gugma sa Dios. The first 4 commandments nagakahulugan sang aton gugma nga napatuhoy naton sa iya. Masiling kita nga, thou shalt have no other gods before him. Thou shalt not make any graven images. Do not bow down to them. Do not serve them. Because I am the Lord. I am a jealous God. No? Kung aton tanawon, kung ang tao nga nagahigugmaanay, no? Both dapat gid nga wala na sang iban pa nga malingi pa kita sa wala o malingi pa kita sa tuo, no? Pero masami sa pagkatawhanon nato malingi man gid. In verse ikasunod, ang sunod nga sugo niya hindi paggamita ang ngalan sang Dios sa walay kapuslanan. Kay hindi pagkabigon sang Dios nga kung gamiton ta ang iyang ngalan sa walay kapuslanan, di ta pagkabigon nga wala sang sala, makasala man gid kita. Ang iyang ngalan dapat tahuron, dapat magtahod, magrespeto gid kita. Kag madamo sa nagagamit sa ngalan sang Dios sa walay kapuslanan, no? Kaga ang ikapat nga sugo napatuhoy gyapon sa aton Ginoo, all 4 commandments dumduma ang adlaw sa pagpakabalaan sini. Sa anong kaadlaw magpangabudlay kita apang ang ikapito nga adlaw ihatag naton sa Ginoo, adlaw sa diin handuraw naton ang iya pagkamanunuga, ang iya dako nga gugma sa aton tungod kay ginhatag niya ang isa ka adlaw nga mag-commune o kung mag-unite kita sa iya. Sulumente, siling niya, aton siya simbahon sa sina nga adlaw. Kag ang remaining 6 commandments ay napatuhoy naman sa aton isig ka tao, gugma sa tao. Dili ka magpatay, dili ka magpangawat, dili ka magsaksi sang di matuod sa imo isig ka tao. Dili ka magpanglahi. Ti kung ginaubratan na yung mga butang, di wala kita gugma sa aton isig ka tao. Kag, dili kita maghamkon. Kung dili kita maghandom sa mga butang nga hindi aton. Ini tanan-tanan na base sa isa ka pulong gugma. Paano naton ini maangot sa gugma sang Dios? Inang iya nga kamatuoran nga hanungod sa iya nga character nga gugma, which is the law itself is the replica. Magsiling kita is the authentic nga karakter gyapon sang Ginoo. Let's go to 1 John chapter 5 in verse 3. Dili niya diri, for this is the love of God, that we keep His commandments,
in His commandments are not grievous. Hindi gali bugat ang kasuguan sang Dios mga hinigugma namon nga tagpalamati kag tagsubaybay. Tumalan-aw sini nga programa. Kay sila niya, whosoever is born of God, in verse 4, overcometh the world. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. Bisan pagali ang aton pagtuo na base sa gugma, ang aton pagtuman sa iyang kasubuan na base sa gugma. And this is it. Luyag sang Ginoo nga nagatuman kita tungod kay nahigugma kita. Hindi kay napilitan lang kita. Sa duha bala ka nagahigugmaanay, sang nagapangaluyag pa, daw tanan himuon gid nato, no? Masiling pada gani nga, 7 ka bukid, kag 8 ka suba ang akong tabukon, malambot ka lamang sang nag-asawahay na. Ga, pagsag-ob anay be, kay matigaan ko. Ay, hindi kuya, sako ko. No? Amo bala ini ang tuod-tuod nga gugma? Hindi kuya kay gabisi ako diri sa akong ginaobra. Hindi kuya kay kapoy ko. Uy, gakakapoy gali. Pero ang gugma sang Dios biya, mga pinalangga namon, wala nagaundang. There is no shadow of turning. Wala siya nagaliwan-liwan. He is a loving God before the creation of this vast universe. He is a loving God even now. And He is a loving God forever and ever. I will say amen to that. I hope nga mag-amen man kamo sini. Nga, sa ano niya ginpahayag iyang gugma? Sila niya, if you love me, keep my commandments. In chapter 14, in verse 15 of John. So, ang manifestation gali sang aton gugma pabalik sa Ginoo, amo ang pagtuman sang iyang kabubuton, nga amo ang iya napulo kasugo. Ang iya mga kasuguan nga hindi man gid mabugat, nga ang nagabugat because we do it by our own way. Pero kung ang Dios ato nakilala, labi na nakilalaan naton siya, suno sa kapitulo 20 sang Exodus, sa verse 1, kung lantaw naton, ang Dios luyag magpakilala anay, wala siya na nagdirit susugo sa aton nga do this, no? Do that. Apang ang Ginoo una nga bahin. Sa verse 1 in chapter 20, before niya ginhatag ang napulo kasugo, pinaagi kay Moises. Sa iya mga katawhan, nagpakilala anay siya after nga nagwa sila sa Egypt, no? And God spake all these words saying. So, kabalo kita nga ang Dios ang naghambal sini. Many times, kung hindi tambalan ang nagasugo sa aton, dumaduha-duha patatuman, no? Pero kung kabalo kita nga ang Dios ang nagsugo sa aton, wala sing pagpangduha-duha, tuman gid kita diretso. Kay ang Dios hindi maghandom sang aton kalainan, kundi kaayuhan lamang. Say amen to that. In verse 2 sila niya dire, I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Dapat diri kita mag-focus. Bag-o naton talakayon ang napulo ka prinsipyo sang iyang nga gugma para sa aton. Kagang aton gugma para sa iya, dapat kilalahon ta anay siya. Ano ang iya tinutuyo nga gindalan niya ang iya mga katawhan? Pagwa sa Ehipto. Kaya ang Ehipto to, bugat man gid ang kinabuhi didto sa mga katawhan sang Dios, ang Israel. The Israelites were daily nag-agudto, nag-kagha, nag-atubang sa lain-lain nga kabugat suno sa ila capacity sa pagtrabaho, eksklabo. Magsiling kita eksklabo, hindi lang simple nga trabahante, ulipon. Naton pa, they have no choice but to work and work and work and work. Ang ila pahuway, kaon lang kag tulog, bisan pa apag inom sang tubig, o magsiling ka magpulo pa huway-huway ka, latiguhon ikaw sa mga soldado, sa mga Egyptians. So, hindi luyag ang Dios nga amo sina nga klase sang pangabuhi, ang iya sang mga katawhan niya. Gani, gintinghoan sang Ginoo.
in His own prerogative, by His own love, He wanted that His people will be out of that situation using Moses to lead His people out from the land of bondage. Pagwa dito sa duta sang kahilipnan. Meaning pa, hindi siya gusto nga mangin ulipon ining mga katawhan dito sa duta sang Ehipto. Daw ano nga gugma? Nga luyag sang Ginoo makapahuway kita. And this is the great invitation for you to have this morning and for us all. Nya, bisan sino ang ginabugatan, bugat man gid didto sa Ehipto. Sinong gusto magpabilin didto? Kung sa aton panahon, ako hindi guro magpabilin didto. Magakadto ako sa diin ginadala ako sa aton Ginoo. Kay didto may kapahuwayan. Let's consider the text found in Matthew chapter 11, verse 28. Sila niya, "Come unto me, all ye that labor and have heavily laden, and I will give you rest." Abyan, ang Dios gusto gid nga makaangkon kita sing kapahuwayan. Kamusta ang imo nga pag-respond sa sini? Kay ang gugma gali, it is going to be give and take relationship. Hindi pwede nga ang Dios lang manggigugma sa aton. Ang Dios lang nagbagahapahayag sa iya nga gugma sa aton. Nga sa bagay nga sang mga makasasala pa kita, ang Dios nagpadala sa iyang bugtong nga anak, agud ikaw kag ako, iya luwason. He wanted us to rest, magpahuway, mahilway sa sala. Sa ano nga bagay? Kay siling niya ang nagapakasala, ulipon sang sala. Juan Kapitulo, basahon nato, no? Juan Kapitulo 8. Ginhambal sang Ginoo dire, nagistoryahan na sila sang mga katawhan samtang siya ari pa sa duta. Kapitulo 8, versikulo 32 nag-umpisa dire. "And ye shall know the truth, and the truth shall make you free." Gusto sang Ginoo ini nga kamatuoran, mabalaan gid sang iyang mga katawhan. Nya mahilway gid kamo kung makakilala kamo sang kamatuoran. "And they answered him, We be Abraham's seed," in verse 33. "And were never in bondage to any man. How sayest thou that ye shall be made free?" Ula man kami kaagipiri. So nga mga katawhan, mga lahi kami ni Abraham. Paano naghambal nimo nga mahilway kami? In verse 34 sila niya diri, "Jesus answered them, Verily, verily, I say unto you, whosoever committed sin is the servant of sin." Sa aton pag gusto sang Ginoo nga mahilway kita. Kay ang Ehipto simbolo sang sala. Ula pa huway dito. They don't even have time to worship their living God, the God who created all the vast universe. Sining kalibutan bisan pa kita nga mga tao. So, wala sila panahon sa pagsimba, wala sila panahon sa pagpahuway. So, God wanted them to be out of that. So, amo ni nga na-connect naton. So, paano naman nabalaan naton nga ginigugmatang aton pinalangga? Ay di, ang iyang mga request aton man ginahatag. Hindi tungod kay napilitan lang kita, kundi tungod kay nahigugma man kita balik sa. Again, love is a principle sang duha ka individual nga nagapalanggaanay. Hindi pwede nga siya lang ang nagpalangga sa aton, kundi nga kita man dapat magpalangga sa iya. And the manifestation that we love Him is we have to keep His commandments. Makaya tani, siling niya to, himuon ko bala, tuman na gid ko umpisa karon, tubtob sa katapusan. Hindi pwede. Nga, sa aton pagkatawhan, masipyat man gid ta. Hindi man magpadayon aton gugma. Apang, ang Dios nagsaad sa aton. Sa Filipos Kapitulo 4, versikulo 13, nagsaad si San Pablo dira. Nagsiling siya, "I can do all things through Christ that strengthens me." How many things kuno? All things through Christ. So sa aton pa, we cannot stand on that kind of love God hath bestowed unto us. Pero tungod sang iya nga gahom, kung si Kristo aton dawaton sa aton kasing-kasing, siya magahimo sa aton nga kapable sa pagpabilin sa sinang nga gugma, agud nga siya
magapabilin man sa aton. And in Philippians chapter 2, verse 13, the same thing ang ginpahayag niya, nga ang gahom sang Dios magapabilin sa aton, agod nga mahimo naton ang iya nga kabubuton. Basahon naton diri sa Filipos kapitulo 2, versikulo 13. For it is God, which is God of love, which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. So siya gali iya ang nagatrabaho sa sulod naton. So we can only have that perfect love coming from God if God will dwell in us, if we dwell in love, kay himuon kanya nga makagagahom sa pagpakita, sa pagmanifest, sa pagpahayag sini nga klase sang gugma nga hindi balik-balik, hindi I will love you now and I will hate you later. Amo na kita nga mga tao. Pero kung ang Dios ara sa aton, nagapabilin kita sa iya nga gugma, sagang iya nga gugma magapabilin sa aton. Pag ang pinakadalom, pinakalapad, pinakataas, unfathomable, unmeasurable, unconditional nga klase sang gugma ay makita lamang sa iya. That when we were yet sinners, according to Romans chapter 5 verse 8, God manifested His love unto us, that He sent His only begotten Son to die for us, that we may become justified, pawalang sala. Daw ano kadalom nga gugma. Abyan, ginaagda ko ikaw, nga magpabilin sa aton Ginoo. Agud ina nga gugma maglaton sa aton, kag ina nga gugma mangin unconditional nga klase sang gugma. This is the love of God, that we follow His commandments. Ginaagda ko ikaw kung ikaw nagahuna-una nga hindi ko gid kaya Ginoo, masipyat man gid ko kaya ako tao lamang. Yes, tungod sa aton pagkatao, kinanglan sang Dios magpakatao. He sent His only begotten Son, that the thing that we cannot do, then we will be capable of doing it. Ginaagda ko ikaw sa pag-ampo, agod nga ini nga klase sang gugma mangin sa aton. Let us pray. Father in heaven, again, we thank you for this wonderful day that you have given. Tungod sini nga gugma, hindi kami makasarang nga maghimo nga himpit gid ang amon patuhoy sini nga gugma sa amon mga isig katao, sa amon mga mahal sa kinabuhi. Masami sa pagkatao namon, masinalaypon, apang ikaw, Dios nga mahinuklugon, luyag nimo nga kami, maglaton ang imong gugma sa amon. Magpabilin kami sa imong mga pulong, magpabilin kami sa imo gugma. Pinagi sa pagmanifest sang imo kabubuton, kag sang imo nga gugma sa amon, pinagi sa pagtuman sang imo nga mga kasuguan. And we cannot do this, dear Father, without you working in us. Kabay pa nga ini nga mga dinalan, magapabilin sa amon mga eksperyensya, manginhilway kami sa sala. This is your will, even our sanctification. Thank you so much for loving us by sending your Son Jesus to die instead of us. We pray in Jesus' name. Amen. He's Coming Broadcasting Network.